Alam nyo mga kaistorya, ang China lalong mamalasin sa mga kalamidad. Ito po, nakatakda na ito mangyari mga kaistorya. Kasi alam nyo, ang lahat ng nangyayari sa mundo, itinakda na po yan. Hindi karaniwan na ang China ay aatakihin ng malalakas na pagbagyo, mga kaistorya, no? Na nagmumula sa South China Sea, kasi karaniwan ang mga bagyo, mga kaistorya, nagmumula po sa Pasipiko. Diyan nabubuo ang mga super typhoon. Pero ngayon, sa isang kakaibang pangyayari sa mundo, ay magkakaroon na umano ng mga malalakas na bagyo na mamumuo sa South China Sea na papunta sa China. Sabi dito, typhoons in SE, yung SE ay Southeast Asia to shift north, intensify faster, and cause more damage amid warming climate. Sa title pa lang, no? Binabanggit mga bagyo sa Southeast Asia. Hindi ba't parte tayo ng Southeast Asia, mga kaistorya? Shift north ay lilipat ika sa norte. Yung binabanggit dyan na norte, parteng norte ng part ng Pilipinas na nasa northern part ng mga bansa, China at sa Korea, yun yung binabanggit dyan, mga kaistorya. Dahil daw umano, mga kaistorya, sabi, intensify faster, lalong lalakas, mga kaistorya, at magdudulot ng mas maraming damage dahil umano yan, mga kaistorya, sa pag-init ng klima ng mundo. Diba, may content na ako tungkol dyan, pero ito kakaiba ito, tingnan ninyo babasahin ko po ito, dito na tayo sa third paragraph, As the world warms, umiinit talaga ang mundo, alam naman natin yun. Typhoons in Southeast Asia are expected to intensify more quickly, move northwards towards places such as China and Korean Peninsula. Diba? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kaistorya. Causing more damage in highly populated coastal areas and beyond. Sa mga baybayin ng China, yun ang tutumbukin ng mas malalakas na bagyo, mga kaistorya. At magdudulot umano yun ng maraming pamiminsala sa mga matataong lugar sa baybayin ng China. Yan ang sinasabi dyan, mga kaistorya. Baba pa natin, typhoon modeling studies done by researchers at the Nanyang Technological University and the two United States institutes also found that coastal cities such as Bangkok, so on and so forth. So marami pala, northwards nga, mga kaistorya, dito, sa part na ito. Tingnan ninyo ito, mga kaistorya. As our water gains more temperature, tropical cyclones are going to start to occur in regions that previously didn't have them much. Yung mga bagyo na yan, karaniwang kasi yan namumuo, mga kaistorya, sa Pasipiko, diba? Ay kaya lang, kakaiba itong nangyayaring ito. Yun ikang mga lugar na kagaya ng Southeast Asia, dyan sa South China Sea, na hindi naman karaniwang pinamumuuhan ng bagyo, ay magkakaroon na doon na mamumuo. Kakaiba nga ang nangyayari. Tingnan pa ninyo dito, mga kaistorya. Southeast Asia has a high frequency of tropical cyclones. But what we noticed is that the South China Sea is going to get hotter and hotter. Mas lalo palang umiinit ng umiinit, ang katubigan dyan sa karagatan ng South China Sea. Ano ang magiging resulta nun? Ito yan, So we are going to start to get tropical cyclones farther northwards along the China coast and South Korea more frequently. May binanggit pa dito na in both medium and high greenhouse gas emission scenarios, the researchers model found that increasingly typhoons will form over the South China Sea and make landfall north. Yun yung pinaliwanag ko. Hindi naman karaniwang namubuo ang bagyo dyan sa South China Sea, pero ngayon karaniwan dahil dyan sa mas painit ng temperatura ng South China Sea, dyan na mamumuo yung mga malalakas na bagyo. Yun ang sabi. Alam nyo, sa totoo lang, alam naman natin lahat
na ang Pilipinas talaga daanan ng bagyo, 'di ba? Kasi nga tayo nasa nakaharap tayo sa Pasipiko. Sa totoo lang sa mundo, ang Pilipinas nga itinuturing po na typhoon central. Totoo 'yun, dahil talaga tayo sa mga bansa sa Southeast Asia, tayo talaga yung pinakamadalas na pasukin at daanan ng bagyo. Kung tutuusin nga mga kaistorya, alam nyo, ganito papaliwanag ko. Kaya hindi pwedeng wasakin ng China ang Pilipinas. Sige, pulbusin nila tayo sa mapa ng mundo. Anong mangyayari? Mawawalan sila ng proteksyon. Yung malalakas na bagyo na galing po dito mga kaistorya sa Pasipiko, pati na po yung monsoon, ay direkto na silang aatakihin. Mga kaistorya, kumbaga nakaharang tayo. Kumbaga protection tayo ni China laban po sa malalakas na bagyo at sa mga hanging habagat, sige, tunawin nila ang Pilipinas. Sige, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na nakatutok sa atin mga hypersonic missile ng China, hindi gagawin ng China yon. Alam ng China yon. Alam ng mga scientist na Chinese yon, mga kaistorya. Kaya wag po kayong maniwala doon. Oo, eto na. Di balik tayo sa topic, Ang mga bagyo, mamumuo na raw sa South China Sea. Dahil painit daw po ng painit ang temperatura ng tubig sa South China Sea at ang mga bagyong mamumuo dyan ay pupunta sa China. Binanggit pa nga mga baybayin, mga populated, maraming taong nakatira sa mga baybayin ng China. Magdudulot yung malalakas na bagyo na yan ng mas maraming pamiminsala. Yun ang sabi, mga kaistorya noon. Binanggit yung pag-init ng mundo, may content na ako dyan. Yung global warming, dahil sa greenhouse gases, mga pollution yan, mga kaistorya, kagaya ng sa mga fossil fuel. And speaking of fossil fuel, ang China, yung gas lang, na nagpapaandar ng mga factories, mga power plants at mga sasakyan, alam nyo, pangalawa ang China sa pinakamalakas na kumonsumo sa mundo. Ibig sabihin, mga kaistorya, sa carbon footprints, yun pong naidudulot nila, na galing sa mga usok na yan, mga kaistorya, ay pangalawa sila sa mundo. Tapos ito pa, itong coal, number 1 sila sa buong mundo. 27% ng gas emission, ng nagdudulot ng pag-init ng temperatura ng mundo, mga kaistorya, na nagiging greenhouse gas ay galing sa China. Isipin niyo, isang bansa, 27%, mga kaistorya. Malaki ang kasalanan ng China sa pag-init ng temperatura ng mundo. Ayan tuloy. Bumabalik sa kanila Sila rin po, mga kaistorya, sinisipa ng kalikasan Ito, patingnan nyo. Ito lang mga nangyari, itong mga nakaraan, na mga pagbaha, pagbagyo, malalakas na pag-ulan, Reuters to China's rains and floods led to near doubling of natural disaster losses in July. Doubling of natural disaster. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nagko-content ako ng mga kalamidad na yan sa China, lalong babagsak ang ekonomiya. Doubling nga daw po, economic loss daw po from natural disaster in July from a year earlier. The government said China suffered 76.9 billion or $10.1 billion in economic losses from natural disasters last month, with 88% of those losses caused by heavy rains, floods, or their effects, according to the Ministry of Emergency Management. Yan. Mas lalo daw pong lalala yan, mga kaistorya. 27%, isipin ninyo yung kanilang contribution sa greenhouse gas sa atmosfera ng mundo. Napakalaki nun. Iisang bansa lang. Salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Bukas po ulit, mga kaistorya. Mabuhay kayong lahat. Salamat po sa inyo. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.